Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo, dehado nga ang New York Knicks laban sa San Antonio Spurs since bukod sa hawak ng Spurs ang home court advantage, wala rin naman silang maayos na pantapat kay Victor Wembanyama. Pero sa kabila niyan, confident pa rin naman ang Knicks na kakayanin nilang ma-upset ang Spurs. Mismo nga si Jeremy Sohan ang nagsabi, alam nga daw niya kung paano talunin ang Spurs at mapabagal si Victor Wembanyama. Ayon sa naging pahayag nito sa interview, sa tangkad nga daw ni Wembanyama, nakakasigurado siyang napakadali nitong mapagod. Kailangan lamang nga daw bigyan nito ng ibang klaseng tira, physical. Bukod dyan, dapat nga daw pabilisin ng Knicks ang tempo ng laro sa pamamagitan ng paggawa ng fast break at fast pace na opensa. Kapag nagawa nila yan, siya nga daw ang maagang si Wembanyama nga daw ay maagang mapapagod at hindi syempre makakagawa ng mas maayos na opensa sa San Antonio Spurs. At once na mangyari yan, pagkakataon na nga daw nila ito para ma-outplayed ang San Antonio. Samantala, dito naman, desidido nga ang Los Angeles Lakers na mag-compete sa kampyonato next year at gagawin nga nila yan sa pagbuo ng mas malakas na lineup, sa pagkuha ng mga bago at mas malalakas na manlalaro sa trade market. Nakikipag-cooperate na rin naman sila kay Luka Doncic since eto ang magdedesisyon kung sino ang tatanggalin at kung sino ang kukunin ng mga bagong malalaro. At base sa isang insider, mayroon nga pong dalawang sentro ang posibleng tanggalin ng Lakers dahil kay Luka Doncic. Eto, sina Maxi Kleber na hindi nila bibigyan pa ng bagong deal matapos magtapos ang kanyang kontrata. Wala rin naman masyadong naiambag ito sa Lakers kaya mas mabuti nga daw na gamitin siya o ang kanyang maiwang pwesto na makakuha ng bago at mas makakatulong sa kanila. Bukod sa kanya, hindi na rin naman nila pababalikin pa at posibleng i-trade si DeAndre Ayton once na syempre hindi niya kunin ang player option. Maraming mas malakas na big man na available kumpara sa kanya na pwede nilang ipalit sa dalawang ito sa kanilang front court. Sa kabilang banda, puro batikos ang natatanggap ngayon ng Oklahoma City Thunder matapos silang ma-eliminate sa playoffs at matalo sa Game 7 ng West Conference Finals noong nakaraan laban sa San Antonio Spurs. May ilang mga analysts at fans ang nagsabi rason nga daw bakit sila natalo dahil sa napakalamyang performance ni Chet Holmgren at ang pagiging injury prone ni Jalen Williams. Maging ang sikat na analyst na si Stephen A. Smith nagsabi kailangan na nga daw buwagin ng OKC ang Big 3 sa pag-trade nila kay Chet Holmgren para makakuha ng bagong makakatulong. Kita nga sa naging laro nito, takot nga daw siya kay Wembanyama at siguradong mauulit pa rin ito. Pero ayon sa naging pahayag ni Shai Gilgeous-Alexander, inamin ito ayaw niyang i-trade ng OKC si Holmgren. Napakalaki ng kanyang tiwala sa kanyang kakampi na makakapag-bounce back ito sa magiging kampanya sa susunod na season. Lalo pa ayon sa kanya, pinapangako nga nito na babawi sila sa susunod at sisiguraduhin makakapasok sa NBA Finals.